Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion itong article published sa GMA News Online tungkol po kay dating DOT Secretary Cristina Fresco na bago lang napabalita na nasibak na siya. At ngayon, pagkasibak, inappoint na naman siya sa isang mataas din na posisyon. Grabe. Ito ang title sa article. Cristina Fresco, appointed Presidential Advisor for Sustainable Communities. Ano ba itong mga advisor? Sandali, saan ba? Okay. President Ferdinand Marcos Jr. has appointed Cristina Fresco as Presidential Advisor for Sustainable and Resilient Communities. Palace Press Officer Undersecretary Attorney Claire Castro said on Thursday. The announcement came after reports that a diplomat would replace Fresco as Secretary of Department of Tourism. Hours earlier, Castro said an announcement would be made on Friday regarding the DOT leadership. Sabi ni Auntie Claire, malamang bukas ay mayroon po tayong announcement. Sabi niya. Ano pa? As if her response was a confirmation that there would be a change of leadership, she said, pwedeng oo, pwedeng hindi. Magbibigay kami ng announcement tomorrow. Press, if diplomat Dita Angara would replace Fresco, Castro said she could not provide any details yet. GMA News Online has reached Fresco for comment if indeed she resigned from her post, but she has yet to reply as of posting. So, another presidential advisor na sisilduhan natin parang gadon. Magkano ang sweldo na isang presidential advisor? May nabasa kong article noon ng Philippine Star, si Gadon. Nasa 4 plus million per year ang sinusweldo natin sa kanya. Ano naman ang naitutulong ni Gadon? Ano ba ang pakinabang natin sa kanyang serbisyo? I don't know sa inyo kung meron kayong nararamdaman. Ang akin, yun lang pagdadada niya na taga-depensa ng Pangulong Marcos. Yun lang. Naging ano siya ng Malacanang, atake rin sa mga Duterte. Yun, binabayaran natin si Gadon sa pagsasalita niya laban sa mga Duterte. 4 million sa isang taon. Sobra pa, kasama na sweldo, mga allowances, perks, benefits. So ito na naman, another presidential advisor, tinanggal na nga sa pwesto dahil lumalabas na naging hindi magandang pagdadala niya sa DOT. Tapos bibigyan na naman ng posisyon. Ano bang dahilan pa? At anyway, prerogative ng Pangulo yan. Ang nakikita ko, malaking utang na loob niya sa mga Garcia sa Cebu dahil nanalo siya noong 2022, malaking boto na nakuha niya sa Cebu. Kaya yun, this time around, marunong siyang tumanaw ng utang na loob. Dalawang probinsya yan eh. The largest vote-rich province, Cebu. At dahil nanalo si PBBM dyan, yan, nagbabayad ng utang na loob. Ginawa niyang secretary ang anak ni Governor Garcia. After that, tinanggal nga sa pwesto, binigyan pa rin ng position presidential advisor. So anong makikita natin dito kay PBBM? Wow! Marunong siyang magbayad ng utang na loob. Then, siguro, again, opinion ko lang ito, preparasyon na rin sa 2028 para ma-maintain nila ang boto ng Cebu papunta sa kandidato ng administrasyon. Ayaw nilang ma-alienate sa mga Garcia. Ang tanong,
May asim pa ba ang mga Garcia sa Cebu? Yun ang tanong. Kasi natalo nga si Gwen Garcia eh. Tinalo siya ni Governor Pam, Baricuatro. So kung ayaw nilang ma-alienate ang Garcia dahil pinaghahandaan ng 2028 election para sa kandidato ng administration, ay tingnan natin kung makaka-deliver pa ba sila ng boto. Oh, another province na may malaking utang na loob si PBBM, Cavite. Panalong-panalo rin siya dyan. Second vote rich province ang Cavite. Kaya, magkapatid na Rimulya, ginawang secretary. Hindi ginawa pa ang ombudsman yung si Boying. Kaya, ayan. Dito mo makikita ang pagtanaw ni BBM, malaking utang na loob sa mga Rimulya at Garcia. But, ang tanong, kumusta naman ang utang na loob niya sa mga Duterte? Una, mananalo ba si BBM kung hindi siya tinulungan ni BP Sara? I don't think so. Walang BBM na presidente ngayon pag hindi nakipag-team up si BP Sara sa kanila. O, Mayor Sara pa. Diba? Yung tatay niya, ilang taong na nakalagay lang sa refrigerated coffin. Lang. Napasyalan ko nga sa Sarat noon eh. Nandun lang, nakahiga lang sa kabaong na salamin. Mabuti at nagkaroon ng tatay digong natin na may political will. Sabi niya, wala namang batas na nagsasabi na bawal siyang mailibing dyan dahil dati siyang sundalo. Ilibing! O yun, ay palibing. Grabe yung pasalamat ni BBM. Recorded yun, may video na I want to thank my friend, my close friend. So, mamaya, yan ha. Pinakidnap na, group effort na. Nag 1 year na kahapon. Ang dapat sana pinagkautangan niya ng malaking utang na loob, ang iginante, pagpapakulong. Ako, personally, I will never forget that infamous day of March 11, 2025. Di ko yan makakalimutan. Ipapasa ko yan sa mga kaibigan ko, sa mga anak ko, sa mga apo ko, na once upon a time, mayroong napakagaling, the best president, pinakulong ng worst president. Yan po ang legacy ng Marcos Jr. administration. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talanding ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo naman sila ng mas maayos nilang tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Huwag muna ni si Auntie ang matagaano gyero nga dako kayang pasalamat. Dako nang kay naabutang kay sen kuan. Salamat kayo dagpaayo sa among pagkuan. Huwag muna ni ang balay ni Auntie nga mga buslot na o gluag na gid kay ang Salamat gid mi kay mailisan gid Buslot. ni among atop kay wa tigini so, gatuto. luoy na gid kay silang Auntie So tungod sa kidugayon daga na kay mga buslot ang iyang balay. So mo ni ang ilang kahimtang nga tuluan na gid kay sila kung muulan. So diri sila ang tinagpuyo unang ilang mga gamit. Agkaran Ante unsa imong masulti nga natagaan kag yero. Salamat kayo kay gitagaan ni Dulce nakatop nami. Yung makuan na di ni gaulanan. O so madili na mo ulanan. So pila na dili ka tuig Ante ang imong balay? Tinga katuig. Pila Ante? 20 katuig. So 20 na ka tuig. Naka-eskwela Ante? Na kuan grade 8 o grade 6. So si Ante na siya is mga estudyante. So pila na imong edad Ante? 48 na ako. So 48 na. So nganong
kuan man kanang ang inyong atop ante mga buslot naman kaayo. Tungod lang ni sa nadugay na bangasin. Tungod ni sa among kalisod nga kuan So unsa gyud ay ang inyong panganabuhian ante? maestra. So maisra so mag-uuma lang mo. Marami. Oh, so si ante mag-uuma sila. So ang ilang kahimtang luin og lisod gyud kaayo kayo mga buslot na kayo ang ilang yero. So Daghan salamat sa Ginoo sa nagtabang. sige ante, salamat pod.